Ayong gabi sa tanan. Ingnay mong tapad, nalipay ko kaniya ka. Lipay ko. Dapat yun malipay ta. No, nga magkinitaay ta kay sabi bitaw natay kinaiya nga, kita na sad ta. Sumo na kagdagway. Wa ka nagunahuna nga, mo po nagunahuna po na imong tapad po. No? So nanata sa again, paspas dali ra kang adlaw. Who would have thought nga midweek na sad, no? Pagka Domingo na po pila ka adlaw. Well, ang atong hisgutan karong gabi naani kalabutan sa atong ebanghelyo ni adtong Domingo, no, diha sa Lucas kapitulo 10 uno ngadto sa 3 padayon 17 ngadto sa 20 naghisgot kini mahitungod sa mag-aani, no, nga kinahanglan ko na mag-ampo kuno ta sa Ginoo nga magpadala siya og dugang nga mga mamumuo kay dag-an ang anihonon apan gamay ra ang mag-aani. So karong gabi let us learn the 4 characteristics of a laborer in the kingdom of God, no, atong hisayran, atong tun-an karong gabi unsa ang upat ka kinaiya sa usa ka magbubuhat or usa ka laborer diya sa gingharian sa Ginoo. Number 1, ang pinakauna nga kinaiya sa usa ka magbubuhat sa gingharian sa Ginoo, humble. Okay? Humble or mapaobsanon. Okay? Turn with me to James chapter 4 verse 10, no? Santiago kapitulo 4 bersikulo 10 nagingon diha, pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Okay? Og Philippians chapter 2, Filipos 2, verses 3 to 4, 3 ngadto sa 4, niingon si San Pablo, ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kaayuhan. Klaro kaayo, no? Ingon si Santiago, pagpaubos kamo atubangan sa Ginoo og bayawon kamo niya, He will lift you up. Ingon po si Saint Paul nga dili kuno ta maghimo og bisan unsa nga butang gikan sa hinakog nga katuyuan or pagpanghinambog. Okay? Naingon si Saint Paul defines that the meaning of humility is considering others better than yourselves. Manay ingon ni San Pablo nga ang meaning daw sa pagpaubos nga kanang tan-awon nimo ang uban nga mas maayo pa sila kaysa nimo. Okay? Hangyo ko anang mga acolyte nga niya diri man atong sabot, so diri mo lingkod sa atubangan. Oh, kinsa naman na inyong leader diya nganong diya mo lingkod. Diri mo kamo tanan, wala exempted. Oh. Diri mo. Okay? Mana ingon ni Saint Paul nga this is the meaning of humility. Nga nang tan-awon nimo ang uban nga mas maayo pa sila kaysa nimo. Pero unsa may sakit nato? Di man mas maayo pa man ko ana niya. Mingon man ta nga mas kabalo pa man ko ana niya, patay. No? Nasayod ba mo nga maupod na ang gisulti ni Lucifer? Kabalo ba mo nga mao nang gisulti ni Lucifer? Okay? Ako di ko pwede simbahon pod. Ginoo ra day pwede simbahon. No? Ang usab ka magbubuhat diya sa gingarian sa Ginoo, they follow the footsteps of Jesus. Okay? Kung tinuod ka nga laborer or magbubuhat diya sa gingarian sa Ginoo, musunod gid ka sa agi sa imong agalon. Question, kinsa man ang atong agalon? Who is our master? Jesus, of course. So, tan-awon nato unsay agi diya sa atong agalon. Ang ato bang agalon nga si Ginoong Hesukristo, miani ba siya sa kalibutan nanghinambog nga anak siya sa Dios? Nga siya ang prinsipe sa kalinaw, hari sa tanang hari?
Wala. Di ba? Gikan sa pagkatao ni Kristo, mapaobsano na. Imagine, ang Diyos sa tanang Diyos, ang hari sa tanang hari, pero asa siya natao? Natao siya sa pasungan. Dito sa tangkal sa mananap. Mangutana ko sa inyo. Okay? Ang ngayon ba na nga pagtratar sa usa ka hari? Dili. Kay hari ko, di ba? Dapat ang pinaka the best. Okay? Pagdako ni Kristo, nagpuyo ba siya sa palasyo, no? Ang iya bang sudan kada adlaw litson? Di ba? Nagsulo ba siya og mga harianon, mga mahalon nga mga sanina? Wala. Simple kaayo. Nagsakay ba siya og mga karwahe? Wala. Og iya gani ning gipakita nga pagpaubos sa iyang pagsulod dito sa Jerusalem. Palm Sunday ba? Ang hari sa tanang hari dapat magsakay og karwahe katong mga nindot nga mga kabayo, pero unsa yang gisakyan? Di ba? Sakay sa asno, gamay nga asno. Few weeks ago dito mi sa Cagayan, nag-adto mi sa kanang Amaya ba? First time nako makakita og kanang donkey. Nya pagtan-aw ako sa donkey, iko matay. Ano yung gisakyan ni Jesus di Gamay man kay ng donkey, kanang asno ba? Gamay kaayo. Unya tan-aw nimo mura pagig kanang dili kasaligan og lawas ba? Nga makadaog og tawo bitaw. Unya tinuod giday bugok-bugok gid ni mga donkey. Bugok kon mga gayg ulo. Okay? So ano ko sige tan-awa ba ko nga kini gisakyan sa atong Ginoo? Unya samtang kung kabayo pa to nindot unta kaayo to ba? Pero kini mubo ra gyud siguro mga 4 feet kataas ana. Nanapelawas dili kasaligan ana. Tawagon nimo dili paminaw. That's how Jesus exemplified humility. Ug ang pinakalabaw gyud sa tanan, he washed the feet of his disciples. Yang gihugasan ang tiil sa iyang mga tinun-an. Ang ilang agalon mismo naghugas sa tiil sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga alagad. Okay? Kingdom laborers submit themselves to God daily. Okay? And they love others and think of others more than they think of themselves. Kung usa ka magbubuhat diya sa gingarian sa Ginoo, dili ka magsige gunahuna sa imong kaugalingon. No? Nga dapat ako'y dapat mo stand out dire. No? Dapat sa among ministry dapat ako gipermi ma-recognize gyud. Ma-appreciate gid ko pag-aayo nilang deacon, nilang father, ni bishop, no? Dili ta dapat ingana, okay? And kingdom laborers have the mindset and willingness to act in every sacrificial way. Ang usa ka magbubuhat nga mapaobsanon, okay, kanunay nga maghunahuna na ay mindset og na ay willingness nga kanunay gyud nga magsakripisyo. Okay, sacrifice. That's why if you're a laborer in the kingdom of God and you're not humble, magbantay. Kay gamay na lang imong oras. Gamay na lang imong oras. Unsay giingon ni Kristo sa atong ebanghelyo last Sunday? I saw Satan fall like lightning out from heaven. So nakita na ko si Satanas nga nahulog gikan sa langit nga murag kilat. Kita na mo kilat? Di ba unsa kapaspas ang kilat? Di ba? Murag kalit ra kay ba? Ing-ana kapaspas pagkahulog siya ni Satanas. So kung kanunay ka magunahuna nga dapat ako gyud pirmi, dapat ako gyud ma-recognize, dapat ako ra gyud ang pinaka the best. Agkoy, magbantay gyud ka. Kay basig mahulog gyud pug ka sa mas kilat. Okay? That's why always be humble. Okay? Whether bag-o ka pa, dugay ka na, be humble always. Amen ba mo ana?
Dili ta maghinambog, no? Be humble, not be hambog. Okay? Humble kita kanunay. Kay mao nay makapahimuot sa Ginoo. Okay? Don't think of yourself nga labaw ka kaayo tungod kidagan kang nahibaluan. Okay? Don't think of yourself nga labaw ka na kay tungod kay mas maayo ka pa. Ug bisan pag tinuod nga mas kabalo ug mas maayo ka pa. Mo bitaw nga ang Ginoo nagbutang og hierarchy sa authority. Okay? Nagplastar ang Ginoo og kanang plastar sa otoridad ba nga naagi mag-una kani kana usay di man ta kadawat nga ang pilion sa Ginoo katong mga tao nga gilis nato nga gi-expect di man naton ang madawat ay ngano kana man siya, di ba? Ngano siya may gihimong leader namo nga wala na sa kao mag-eskwela, di mo na sa kabalo, di ba? Ang pangutana inyong kaugalingon, kung tinuod gid nga nahigugma kas Ginoo, andam maka mo submit anang iyang gibutang ibabaw nimo. Kay kung dili gani ka andam mo submit ana, karon pa lang daan, I tell you, undang na. Kadi ka magdugay gihapon. Magsakit ang imong dughan, mag-aburido ang imong kasing-kasing, o ikaduha, makasala ra ka permi. Manang giingon ni Bishop nga mag-create kag rebellion. Mag-rebelde man ka, kadi magikakadawat nga nya magdagan na kag mga illusion ba nga sus kung ako pa lang lagi gibutang diya sus ingani gyud ingani. Salamat sa Ginoo kay wala ka gibutang ana. Kadumdum ko ba? So wala pa ko na ordain nga pare. Na during that time nagpreparar pa ko para sa akong mga vestments. Okay? Nya, kwenta-kwenta na daan, pila tanan magasto ana tanan gikan sa vestments, padulong sa mga gamit, Charles Iborium, tanan. So, mudagan og mga close to 100,000 to. Ana. And after sa ordination, siguro mga few months after, no, na ako'y naila from gikan sa lain nga diocese. And giignan ko niya, ingon siya nga, Father, kung katong panahon nga wala pa ka gi-ordain, kung nakabalo pa lang ko, or kung nagkailan na ta dadto nga time, okay? Dili gid ko magduha-duha nga mutabang sa imuha. Ana siya sago, siya kung nagkaila pa lang ta dadto nga time, kato imong giproblema nimo, dili na unta to mahimong problema. Katabangan gid ta ka, suportahan gid ta ka. Kabalo mo unsay gitubag nako na sa iya? Medyo na-offend gid siya sa akong tubag. Yan ako saya ko nga, salamat kay wa gid ta nagkaila ato nga time. Siya nga, nga naman, Father. Kay kung nagkaila na ta ato nga time, dili siguro ko magsalig sa akong panginahanglan sa Ginoo, kay magsalig na lang ko sa imo, kay kaya man di ay nimo. Tanawa ninyo murag nindot kay paminawon, no? But bantayan nato ang pride ra ba? Mo disguise ra ba na siya nga false humility. No, ang kanabitang garbo mutabo na siya, dili na siya magpailan na siya nga mura kunuhay na siya og humility. Mura kunuhay humble kay kapaminawon. Okay? Humble ka lang kay siya paminawon. Nga kung nagkaila pa lang ta, sus tabangan kita kagyud. Pero kadyot ra man sa to siya na offend, and then okay naman mi karon. No, we're good friends with that person. Okay? Mao na nga ngano man bahugan nimo ang iyang garbo ba? You feed someone's ego. Kung bahugan permi nimo ang garbo sa uban, ang ilang una ay sus grabe. Bisan gani silang kuan bisan silang father gani mutuo man gay sa akong giingon. Sus. Mana nga maigsoon. Be humble always. Igna imong tapad. Be humble always. Pagpaubos. Ministry leaders.
Dili tungod kay kamoy leader diha, kamo na permi ang insakto ha. You have to listen. You have to listen to your members. Because not all the time that you're right. Sabtan ba mga ministry leaders? Okay? Mga clergy, mga gihapon ta. Okay? Maminaw ta sa usag-usa. Okay? Mga membro, no? Mga ministry members, dili bot pasabot nga ang inyong leader maora na ikutob ang iyang naibaluan, ang iyang kapasidad. Ayabot dili unabot pasabot nga lisensya na nimo aron nga mag-overpower ka sa iya. Sabtan ba mga ministry members? Ay mo pag-overpower. Know your place. Ibawi kung ibawi inyong lugar, ibawi inyong pwesto ninyo. Be humble always. Kasi giingon ni Santiago, humble yourself before the Lord and He will lift you up. But pasabot, bayawon ka sa Ginoo. God Himself will exalt you. Okay? Ang Ginoo mo ay mag-promote sa imuha. If it's your time, then it's your time. Kung dili pod. Okay? Ikaduha nga characteristic or kinaiya sa usa ka laborer in the kingdom of God. Passionate. Okay? Passionate. Naay passion ba? Mainit. Kung sa Bisaya pa, mainiton. Okay? Naay kadasig. Okay? In John chapter 14, verse 15, Juan 14:15, ningon si Kristo, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Okay? Another characteristic of a laborer in the kingdom of God is that they are so consumed by God and His kingdom. Ang usa sa kinaiya sa magbubuhat sa gingarian sa Ginoo is they are so in love with God. And they are so in love in the kingdom of God. Kana ba nahigugma kaayo ta sa Ginoo? Diba? They cannot help themselves but express their zeal and devotion to God. Dili nila mapugnan ang ilang kaugalingon sa pag-express, sa pagpadayag sa ilang kadasig. O kana nga gugma o kadasig, makita na sa ilang pag-alagad, sa ilang pagtuman, sa ilang katungdanan. Okay? Kinsa ninyo diri ang in love sa Ginoo? Pataas ang kamot, kanang in love sa Ginoo. In love sa Ginoo, di ba? We're so in love with God. Pero kumusta ang atong buhat? In love man ka tas Ginoo. Ha? People who are passionate or laborers in the kingdom of God who are so passionate sa ilang tawag, sa ilang ministry, okay? Dili na kinahanglan nga kanunay nimong i-remind nga magsayo, pagtungha, pagkuan. Di na nimo kinahanglan nimuon. Amen ba? Nganuman, kay sila mismo muhimo na ana. Kamu mismo muhimo na mo ana. Amen ba? So, kung kanunay data sigig pa-remind ba? Kung kanunay data permi, remind, ani, ana. Basig dili na kaayo ta in love sa Ginoo. Sayon rabi kay musulti og I love you. Pero ang pagpakita man ana. Sayon na kayo. Dito? Kamo mga batanon halos manggid na din kung mahigugma mo. Di ba? Murag nagaliwaros. Labaw pa sa gitakigan. Di ba? Kaya magbinuntaga, mag-chat-chat, mag-video call. Di ba? Kaya gyud. Ano man, bahalag, bisag asang planeta na naabot ang inyong gipang-istoryahan. Basta kaya ang importante, basta kay naka-istorya lang tika, okay na ko. Tungod kay maunay kinaiya sa mga tao nga nahigugma pag-ayo. Pero pag ingon nga,
atenta og daily mass alas 6 sa buntag nawa patay wa gyud sa isa. Diba? Asa atong gugma sa Ginoo? Diba? Where is our passion for God? People who are so passionate, they focus on Jesus, the author and perfecter of their faith, and will endure anything for Him and for His causes. Ang mga tao nga madasigon sa ilang pagpangalagad, sa ilang paghimo sa mga buluhaton sa Ginoo, kanunay nakafocus na sila sa Ginoo. Okay? Og ilang kayang antuson ang tanan para kaniya o para sa mga buluhaton sa Ginoo. Okay? Kaya ba nato na himuon? Okay? We are laborers in the kingdom of God. Pero usahay nawala ang atong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man? Ngano nawala man ang atong kainit? Kaniadto init kita, sayo kita mutong ha, pag-ingon nga mauning orasa, mauni pag-practice ana. Pero nagkadugay, uy, namugnaw man ta. Muingon mo nga part ba na sa journey sa pagpangalagad, Father? Tinuod, part lagi na. Ang pangutana, sa imo ba na nahimong part? Or nagpa-part pud ka? Mga igsuon, naaragid sa ato ang pagpili kung mabugnaw ta sa pagpangalagad sa Ginoo dili. Kita ragi magpili ana. Kung pilion nimo nga magpabugnaw gid ka, mabugnaw gid ka. Pero kung pilion nimo nga magmainiton sa pag-alagad sa Ginoo, bisan unsa pa man ang mga sitwasyon, magpabilin gid kang madasigon ug mainiton. Naragi na sa ato. Okay? Di nato na pwede ipasangil sa bisan kinsa o sa bisan unsa. Amen ba? Para na sa ato. Daghan mga nag-alagad sa Ginoo nga gikan kaniadto og hangtod karon. Malipayon paghihapon kaayo nga nag-alagad sa iya. And in fact, kung mo experience manggaling sila nga ma-attempt sila nga mabugnaw sa pagpangalagad, mabawi dayon nila. Kaya nga man, pilion man nila nga no, kinahanglan nga magpadayon akong kainit sa pag-alagad sa Ginoo. E nga na ba ang atong attitude? No? Kay pag anaron manggod nato nga kana bang anaron bitaw nato nga mo agi ta og init karon unya bugnaw na sad, init na pod bugnaw. Kung anaron nato atong kaugalingon sa ingana nga cycle, dako gid kayo ang tsansa nga dili ka maglahutay sa pagalagad. Kana bang naa karon, sunod wala na pod, naa karon wala na pod, naa karon wala na pod. Dako kay imong tsansa nga maundang ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga igsoon, serving God needs consistency. Kinahanglan nato ang gitawag nga consistency. Kanang pagkuan ba, pagka mapadayonon. Dili pwede ng putol-putol. Okay? O nganong naputol-putol man na, nganong mang nabugnaw ta, tungod kay naa na may lain nga mga butang nga nakapainit sa ato. Okay? Diha na dayon ni sulod ang gitawag nga idolatry. Nanatay laing Dios. Okay? Dito na nato gibuhos ang atong atensyon, ang atong oras, ang atong abilidad, kapasidad. So we have to focus only on Jesus. Okay? Ignay mong tapad. Focus lang ka kang Jesus. Focus lang kang Jesus. Okay? Kay once nakafocus ka kang Jesus, mga igsoon, naa sa imo ang tanan. No? You are blessed enough. Manang naikanta nag-ingon, your grace is enough. Lord, igo na ang imong grasya. Kung nakafocus lang ka sa Ginoo. Pero pag pausab-usab gani ang imong focus,
Bot pasabot nga dili di ay igo ang Ginoo para sa imo. Kay naa may laing butang nga nakatagbaw sa imuha. Okay? Sama nga ang usa ka magtiayon, kung focus sila sa usag-usa, mo na maglahutay ang ilang kaminyoon. Pero pag di gani naka-focus, sureball gina bungkag gina paingon. Kinahanglan na may laing kabisihan. Amen ba? And our passion for the kingdom of God is contagious. Makatakod ba ni kining atong pagkamadasigon? Wata kabalo ba nga ang atong kanunay bitaw nga consistency nato sa pagpangalagad sa Ginoo, makatakod ni sa uban. Okay? Maka-impluwensya ni sa uban. Makit-an ka sa uban nga consistent kay ka, ana, sila pod, they will be inspired by your life. They will be inspired by your service. Ikatulo, nga kinaiya sa usa ka magbubuhat sa gingarian sa Ginoo, visionary. Okay, visionary, adunay panan-awon. Okay? In Proverbs 29 verse 18, panultihon 29:18, kung walay mensahe sa Dios nga maggiya sa nasod, wala kini kahusay, bulahan ang mga tao nga nagtuman sa kasuguan sa Dios. Okay? Kung walay mensahe sa Dios nga maggiya kuno sa nasod, wala kuno'y kalinaw or walay kahusay. Take note, mga igsoon, especially kita nga mga nag-alagad sa Ginoo. We all have a vision na atay panan-awon sa atong pagpangalagad. Pabalik-balik na nga ginasulti sa atong mga leader sa simbahan, labi na gyud sa atong obispo, nga this is how we should serve God. Okay? We have a vision. Ang mga magbubuhat sa gingarian sa Ginoo, kanunay nga nagpuyo sa katuyuan sa Ginoo. The laborers in the kingdom of God live their lives according to God's purpose. Amen ba? The question is, do you know God's purpose in your life? Nasayod ba mo sa katuyuan sa Diyos sa inyong kinabuhi? As a minister, nasayod ba mo ngano nangalagad mo sa Ginoo? Or wala mo nasayod? Kaya wala lang. Walang ko kabalo, Father. No? If there's one thing that kung nayo sa kabutang dili ninyong pwede buhaton sa pagpangalagad sa Ginoo, mao ni ayog pangitaa ang meaning sa inyong kinabuhi diha sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Ano ba musulod kada bitaw mangalagad ka sa Ginoo tungod kay ang imong rason kay mangita kag unsay katuyuan nimo sa imong kinabuhi. Kay ang mga nag-alagad sa Ginoo, ang mga magbubuhat diha sa gingharian sa Ginoo, even sa wala pa sila mag-alagad, kahibaw na sila unsay ilang katuyuan nganong mga alagad sila sa Ginoo. Okay? Vision-filled laborers in the kingdom of God walk in tune and in sync with God's purposes. Ang mga magbubuhat sa gingarian sa Ginoo, naglakaw na kanunay nga subay sa katuyuan sa Ginoo. That's why I said a few Wednesdays ago, dili ta maghimo og kaugalingon natong bangag nato. Na ay direction giset ang Ginoo para sa ato, pinaagi sa simbahan. Mao na atong sundon. Di ta maghimo og lain natong at lain nato nga katuyuan. Kay murag nakagkulto ana. Okay? Do you know why dagan kay mga relihiyon diri sa kalibutan? Nasayod ba mo nganong yang anak kadaghan? Ngano man tungod kay gikan sa pinakaulo, okay, naay wala ni angay naghimo og ila, naghimo og kaugalingon ng direksyon. Now, ang mga tao nga gikan na po dinhi, naapoy mga tao nga wala ni angay, naghimo na po sila og kaugalingong ila. Hangtod nga mao kana nga cycle, hangtod
Pila ka buok. Kabalo ba mo pila ka buok relihiyon karon sa kalibutan? Walay labot ang Katoliko. 45,000 denominations. 45,000 denominations na ay kadaiyang interpretation sa Bible, na ay kadaiyang mga prinsipyo mahitungod sa Ginoo. Nganong naabot man ta sa ingana? Ya kung tanawon nimo ang ilang history, puro pagyud ka ng dili maayo ba natukod ang kuan tungod kay wala ni angay si kuan kang pastor kuan ana natukod na pud ni nga relihiyon tungod kay wala ni angay ana puro wala ni angay nga cycle. Okay? That's what happens when we do not follow the vision of God. Mo nay mahitabo kung dili ta mosunod sa panan-awon sa Ginoo sa ato. Okay? Sa atong cathedral, in our local church, what is God's vision for us? To go into mission. That's our vision. Nagipadayag sa Ginoo through our leaders. To go into mission, to preach the gospel. Ano na ang atong pananawon? Kung dili ta mo sunod ana, okay? Then you are not aligning yourself to the purposes of God. Wala ka mo subay sa katuyuan sa Ginoo. And once kung dili ka mo align or musubay sa katuyuan sa Ginoo, okay? Diya nimo mo nang diya nimo mabati nga murag walay Ginoo, layo kay Ginoo, natulog ang Ginoo, wala ko gihigugma sa Ginoo. E di man ka musubay. That's why align yourselves. Okay? Kitang mga clergy, we should align ourselves with our bishop. Amen, mga clergy. Subay ta sa atong obispo. Dilibot pasabot nga musubay ta sa atong obispo. Tanan isulti bisag dili makamaayo sa ato, himuon na to. No, it's not like that. Aligning with him means following God's direction nga gibutang sa iya ha. Kay where shall we go? Asa man ta paingon kung wala siya? Nga siya may gibutang sa Ginoo ibabaw nato. Okay? Ministries. Align yourselves with your bishop. Ayaw mo gihimo og inyo. Kay pag musimang ka na, asa man po ka paingon? Where shall you go? Kaya man ako mag-alagad, Father, sa uban kuan. Oh, then you go there. Manay na itubag. Where shall you go? Then you go there. Kay dito mga gusto mo sunod. But, in order for us nga mapakita nato ang atong unity, pagkighiusa, as a church, as a body of Christ, okay? We have to align to the head. Una-una aragot, ang lawas, kung wala naka-align sa ulo, matawag ba ka ng lawas na? Una-una mani akong ulo, ni akong lawas na adire. Say tawag na, manananggal. Ha? Kung unsa isulti sa akong ulo, dili to maka-function akong lawas. Kaya nga naman, wala man naka-align, wala man nakasumpay. Okay? What my brain would tell to my body will not respond. Nga naman, tungod kay wala na nadawat ang mensahe. That's what it means also if we do not align ourselves there sa panan-awon sa Ginoo. We create ang gitawag nga, we create a false religion. We create a false God. No? Mga bitaw nga, dagan kayo ng gawas nga mga superstitious beliefs, mga occult practices. Kay mauni ang resulta sa dili pag-align sa panan-awon sa Ginoo, pag-align sa katuyuan sa Ginoo. Okay? Ikaapat, katapusan nga kinaiya sa usa ka magbubuhat sa gingharian sa Ginoo. Okay? Has faith. Okay? Has faith. Adunay pagtuo. Faith ba? Faith. Okay? Has faith. Ang usa ka magbubuhat sa gingharian sa Ginoo na ay pagtuo. Okay? Hebrews chapter 11 verse 1, it says, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang
nga atong gilauman nga dili makita. Okay? In Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 naingon diha, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Okay? Ang mga magbubuhat diya sa gingharian sa Ginoo, they have this confidence to obey and trust God because of their faith. Ang magbubuhat sa gingharian sa Ginoo, naa sila kasiguruhan nga motuman kung unsay gipahimo sa Dios sa ilang anuman tungod kay they have faith in God. Okay? They trust God and His Word, and they will act accordingly, even if it doesn't seem logical to them. Naa sila'y pagsalig sa Ginoo og sa iyang pulong og motuman gyud sila bisan pag-usahay dili sila kasabot nganong mauni ang gipahimo sa Ginoo. Okay? Question, do we have faith in God? Naa ba tay pagtuo sa Ginoo? Even if wala ta kasabot nganong gipahimo ni sa Ginoo sa ato. Kailain ra ba ta kinaiya? Kay pag once dili nato masabtan, pangitaan gid nato pamaagi nga masabtan nato. Di sa ta mo buhat, ay sa tayo sa kay di sa kumukan kay wako kasabot sa akong buhaton, pasabta sa ako. Ang ending na miss out nato ang mga panalangin nga giandam sa Ginoo sa ato. Nganuman kay naghulat pa ta nga makasabot ta ay ta motuman. Mga igsoon, diya sa gingharian sa Ginoo, if you put Him first, He will add everything. Amen. Kung unahon nimo ang Ginoo, kanaman tuman sa Ginoo, mingon ang Ginoo sa imo nga buhatan ni, buhatan na. Okay? Ayaw nagpangutana, buhatan dayon. Bahala di ka kasabot. Kay later on, masabdan ra na nimo nganong gipahimo to sa Dios sa imo. Pero tungod kay ang kinaiya lagi natong tao kay di kita mahiluna pag di nato masabtan. Okay? Kay ang gusto lagi nato nga to see is to believe. Nga kinahanglan makita sa nato una aya ta mo tuo. But let me remind you, the principle of in the kingdom of God, ang prinsipyo sa gingharian sa Ginoo mao ni, tuo una aron imong makita. Believe first and you will see. Amen. Tuo sa una. Pero kana gud nga pagtuo, kana nga pagsunod, dili man na gitawag nga blind obedience and faith. Dili man na kanang butang nga kanang pagtuo or pagsunod. Dili man ta alam-alamon sa Ginoo. Okay? Mabita ingon si King David in Psalms 23, even though I walk in the valley in the shadow of death, I fear no evil. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ko mahadlok Ginoo. Bisan pag kunog maglakaw siya sa iyang kinabuhi nga walay kasiguruhan, nga walay tubag kung unsay mahitabo, dili kuno siya mahadlok. Tsaka, I will fear no evil because you are with me. Tungod kay nag-uban ka kanako. Ingana ba ang atong pagtuo sa Ginoo? Lord, bisag tog di na ko kasabot sa akong leader, sa leader nga imong gibutang para ibabaw sa ako, Lord, pero magpadayon gid gihapon ko. Or, Lord, wa ko kasabot ano imong leader, biyaan ko na. Lord, wa ko kasabot sa among mga pare, sa among mga diakono. Samot na sa among obispo, Lord, wa agi ko may kasabot. Anong ingana na siya? Question, mubiya ba mo? Di na ba mo musunod? Sayon naman na pagsabot, balihon na to. Kamu na pod ang kwan, kamu na pod ang gibutang sa Ginoo, kami na po moingon nga di na mi kasabot ana niya Lord. Di ba? Okay? It is because when we start to trust God, everything makes
is made clear. Kung musalig ta sa Ginoo, kung musugod ta pagsalig sa Ginoo, bisag wala ta makasabot, pero hinay-hinay i-unravel na sa Ginoo. Murabag ka na nakaputos na siya ba? Hinay-hinay nga kwaon na siya sa putos. Ug makita nato nga, mao di ay ni. Okay? People who trust God and have faith in Him, their actions and their lives prove that He is alive and real. Ang mga magbubuhat sa gingarian sa Ginoo nga naay pagtuo sa Ginoo, dili lang kutob sa istorya, ang ilang mismong kinabuhi nagpakita nga naa sila'y pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Ug pinaagi sa ilang kinabuhi, makita diha nga buhi ug tinuod gid ay ang Ginoo. Okay? Naunaan niyo ni. Di na to makita ang Ginoo physically, di ba? Pero tanawa unsa ka maluluyon ang Ginoo. He made Himself physically present through His most precious body and blood. Okay? Di na to makita ang Ginoo, pero gibili niya ang sakramento sa Eucharistia nga ang pan iyang lawas, ang bino iyang dugo. But still dili nato makita nga mao gini ang dagway sa Ginoo. Di ba? Unsa may sunod ana? Magsige na lang tag-hunahuna nga naa bagid ka ang Ginoo dinhi? Ikaw bagid ni Lord? Or maghilom na lang ka unya mayon ka, Lord, even if I do not see you but I believe in you. Mao ba na ang atong pagtuo? Okay? Lord, ingon ka nga imo ming gihimo sama sa imong hulagway. Magtan-aw ko sa akong isig katawo. Satanas manignaw, Lord, di man ni pareha sa imong dagway. Pero mutuo gyapon ko nga kining tawhan na imong hinimo ni sa imong hulagway. Kinaamo ko'y pagtuo nimo. No? Lord, lisod tuuhan ang akong leader nga kining iyang gisulti. Pero tungod kay nagtuo, nagsalig ko sa imo, mutuo ko sa iya. Nga kining iyang gisulti naggikan gid ni sa imo. Mao ba na ang atong pagtuo? Okay? Tanawa tong mga 72 disciples sa gipadala sa Ginoo. Sa ingon ni Kristo sa ila, wa mo laing dalhon. Ayaw pagdalag bag, ayaw pagdala og kanang pitaka or bag or sa uban pa. Sungkod ra dalha. Ang inyong dalon ra sungkod og otoridad nga akong gihatag sa inyo. Okay? So siguro no, kun lang ni speculation lang ni. Siguro paglakaw nila, siguro nakauna-una po siguro sila nga, saan ka no? Pagkahitabo ning mag-iingon sa atong agalon, mabaka ni. Ug sa dihang naka-encounter siguro sila og mga tao nga nangasakit, gipangyawaan, ilang gitistingan. Okay? Kana bitaw taliwala sa kalibog. Taliwala sa walay kasiguruhan. God wants us to have faith in Him. Amen ba? Bisag nalibog na tawa na takasabot unsay naitabo sa atong kinabuhi, but God wants us to have faith in Him. Okay? Dili bot pasabot nga dili makapamuhat ang Ginoo kung wala tay pagtuo sa iya. No, murag atong gi-render nga kanang murag atong gitan-aw nga PWD ang Ginoo. Disable ba nga kung wala ta dili siya makapamuhat. No, it's not like that. In fact, God can do anything without our help. Wala magkinahanglan ang Ginoo sa atong tabang. Kaysa paghimo ba niya sa kalibutan, naa ba ta? Wala. In fact, nahimo ganit niyang kalibutan, unya ayha din ta niya gibutang. Okay? Pero, we cannot experience the fullness of God kung wala tay pagtuo sa iya. Dili nato masinati ang kinatibuk-an sa Ginoo
kung wa gyud tay pagtuo niya. Amen ba? Yan ato na ma-experience. Ang ato lang ma-experience na mga wisik-wisik lang. Ginagmay lang. But if you really want to experience the fullness of God, of who God is and what God is capable of, then sugod karon, you have to start trusting Him. You really have to start trusting God. And maugid ni ang kanunay nga pahinumdom namong tanan, labi na sa ato nga nag-alagad sa Ginoo. The reason why nganong nakalahutay ta sa pag-alagad sa Ginoo, dili lang tungod sa atong gugma sa Ginoo, but tungod kay along the way sa atong pagpangalagad, na ay mga challenges ni abot, na ay mga kakulian, na ay mga kalisdanan, mga problema nga ni abot, pero unsa may nagsustain sa ato? It is our faith in God. Ang atong pagtuo sa Ginoo. We have faith that God will make a way for us. Okay? Sa mga panahon nga nag-alagad ta sa Ginoo, but at the same time nagsinamok ang atong mga panginahanglan para sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya, we have that faith that God will indeed supply all our needs. Sa panahon nga nag-alagad ta sa Ginoo and we experience sicknesses and sufferings, we have that faith that by the stripes of Jesus, we are healed. Amen ba? And it is by that faith nga nakita nato that God is indeed faithful and good. Pinaagi ni ana nga pagtuo nato, diha nato nakita nga ang Ginoo matinud-anon ug maayo kaayo sa atong kinabuhi. So, it's really faith, mga igsoon. Okay, dili man ang pagpangalagad daw si Ginoo, dili man ika ng imagination nga all the way perfecto 100%. No. Siyempre, nagpuyo bita din sa kalibutan. Magproblema kita, mag-struggle kita, manginahanglan kita, makigbangi kita sa atong kaugalingon versus sa atong pagpangalagad sa Ginoo. And how do we combat those things? We use our faith. It is our weapon. Mao na atong hinagiban. Okay? Mao na nga ang tao nga mo refuse nga, especially ang usa ka nag-alagad sa Ginoo nga dili magsalig sa Ginoo. Never expect that you will really last long sa imong pagpangalagad. Kay nganong wala makaisalig sa imong agalon? Nganong wala dili man ta mo salig sa atong agalon nato? Why can't we trust our master? Why can't we trust the Lord of the harvest? Nganong dili ta magsalig sa tag-iya sa anihon nga mao ang Dios, nga maoy nagpadala nato. In verse 3, in our gospel last Sunday, in Luke chapter 10, verse 3, I am sending you like sheep among wolves. So take note, klaro kaayo, si Kristo ang nagpadala kanato. Kay balo siya nga murata og mga karniro, o niya ang nagpalibot sa ato, mga lobo. Kay bao siya ana. Okay? Kay balo siya nga unsa ka delikado. Kay balo siya nga moabot ta sa punto sa atong kinabuhi nga kaundangon na ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay bao siya nga mag-struggle gid ta. Kay balo siya nga magbangi ang atong kaugalingon nga kabubuton versus ang iyang kabubuton. And God is not blind on that. Dili buta ang Ginoo niya na. But God wants us to trust in Him. Salig kita sa Ginoo. Amen. Salig kita. Kay kung di gani, muundang gani kag salig, that's the end also for you. If you stop trusting God, kinsa man imong saligan nimo, imong kaugalingon, go on, istingi. Tinunglo daw ang tao nga magsalig sa iyang kaugalingon, apan bulahan ang tao nga nagsalig, nga nagbutang sa iyang pagsalig ngadto sa Dios. Cursed is the man who puts his trust in himself, but blessed is the man who puts his trust in the Lord.
You want to be blessed? Trust God. Okay? Sa katapusan, kining upat nga akong gi-share. This is just 4. Basic lang kaini. But ask God to increase kining nga mga kinaiya sa inyong kinabuhi. Kining being humble, being passionate, being a visionary, puno sa pagtuo. Pangayoa sa Ginoo nga mo increase ning mga kinaiya sa imong kinabuhi. Okay? Be prepared to be uncomfortable at times. After all, like plants, animals, and humans, growth takes time, not instantly. May mga panahon nga dili ta komportable sa ato pagpangalagad sa Ginoo. We will experience that. Okay? Pero hunaw-naan mayon ka nga Lord, Lord, I want to be humble. Okay? And how will God make you humble? Padadaan ka sa Ginoo og mga sitwasyon sa imong kinabuhi nga matandog gid pirmi ang imong garbo. Ha? Kung mapasaran nimo na, congratulations. Kung mabagsak ka na, congratulations. You are Satan the second. Ka, Lord, I want to be patient. Gusto ko Ginoo nga mutaas akong pasensya. Be prepared. Tungod kay padadaan ka sa Ginoo og mga sitwasyon nga matistingan gid pag-ayo imong pasensya. Kanagi mag-ugot na gid ka. Nga hangtod nga mag-bloom, mag-violet, mag-green na imong naong. Tungod ka grabing kaugot. Okay? So don't expect magic from God. Pag-expect nga, Lord, I want to be patient. Pagkaugma, patient na ko. Patient sa ospital. Pwede pa. Yes, as daw pasensya. No. It will take time. Samang ang pagtubo takes time. Okay? Mabitaw nga ang season of ordinary time. Na-explain na ni Father Azul sa ato. The season of ordinary time. Why is the season of ordinary time green? Because green symbolizes growth, pagtubo. And that's why the season of ordinary time is the longest season sa tanan nga liturgical seasons. Okay? Sa simbahan. 34 Sundays, in fact. No? Ganun taas man because growth takes time. Ang pagtubo, nagkinahanglan ng panahon. Okay? Asa ba kita og nagtanom ka karon og prutas, example mangga. Pagkaugma, imo nang gikaon ang imong gitanom, wala may ingana. Bisan pag mga banggiitan pa na nga mga kasi tawag na kanang fertilizer imong gigamit. Dili na ingon nga pagkaugma, bunga na dayon, katkato na nimo. No. Ang pagtubo, it will take time. Okay? That's why ask God nga kaning mga kinaiya nga ako na mention, i-increase ni sa ato. Especially kita nga nag-alagad sa Ginoo. Amen ba ta ana? Okay. Sama sa gingon sa Ginoo, daghan kay anihonon. Unsaon na to pag-ani kung wala tay kinaiya sa mag-aani? Katong mag-aani sa gingarian sa Ginoo. Be humble, okay? Be a visionary. Ito isa, kalimut sa kadua. Be passionate. Have faith. Amen ba ta? Announcement. Again,